Hello, good morning once again mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan natin itong si Chaka Claire na kung saan ay ubod ng fake news. Ang kapal at ang lakas ng loob ng putang inang ito. Na magsabi ang mga DDS ang fake news pero sila ay nagpapakalat. Mismo ang presidente nagpakalat ng fake news. Yun dapat ang huliin at i-demanda, hindi si Eloy Bogres at hindi yung mga ibang mga vloggers. Sila ito eh. Number one, fake news peddler. Nasa gobyerno mismo ni Bongbong Marcos. So ano yung mga fake news na yun? Ito. Basa kayo dyan sa baba. Ayon kay Chaka Claire na Undersecretary Castro, mga OFW, wala nang tiwala kay VP Sara. Sukang-suka na ang mga Pinoy sa mga Duterte, really. Baka nakalimutan mo, Chaka Claire, last year sa pag-birthday ni dating Pangulong Duterte nung 80 years old siya. Hindi mo nakita. Buong mundo na may Pilipino nag-celebrate sa Pilipinas. Ganon din. Si Marcos Jr. May ganon? Wala. Kahit pa nitong nakaraan, itong huli lang nung March 28 ba yun? 31. Ganyan na birthday ni Tatay Digong. Marami pa rin mga Pilipino ang nagsiselebrate ng kanyang birthday kahit saan. Kahit sa Pilipinas, bumibili ng cake, di ba? Nagkaubusan pa nga ng mga cake sa mga bake shop dyan sa Pilipinas dahil sa maraming bumibili. Dahil para lang maipakita lang ang pagmamahal sa Duterte. Kay BP Sara, ganon din yun. Kung mahal, karamihan ng mga, although mayroong ayaw kay BP Sara na gusto si Tatay Digong. Pero ako bilang isang Dabawinyo din, Duterte is Duterte kahit sino pa yan. Go ako dyan. Sabi niya dito, sukang-suka daw. Baliktad yata, Chaka Claire. Sinusuka namin si Bongbong Marcos. Dinuduraan pa. Wala kaming tiwala kay Bongbong Marcos. In fact, binoto ko siya nung eleksyon. Pagka-presidente, buong barangay ko, ilan kami doon, pamilya sa aming barangay, 560 mahigit voters. Bumoto kay Bongbong Marcos. Mag-isa lang ako dito sa Middle East. Nagsasabi sa kanila doon, iboto niyo si Marcos dahil kay BP Sara. Tapos sabihin mo, sukang-suka mga Pinoy, sukang-suka kami, Claire Castro, sa pagmumukha, nagsangiwi na pagmumukha at dogyot na pagmumukha ni Bongbong Marcos, trillions na nga o piso sa kanyang pera. Ni hindi pa nga niya matpaayos ang kanyang diputang ngiping naninilaw na akala mo ngipin ng kambing na hindi nasundot ng toothbrush. Mula nang isinilang siya sa mundong ito. Sukang-suka. Kay Marcos, hindi sa Duterte. Huwag mong ilihis Claire Castro, Chucky Claire ang isyo. Huwag kayong gumawa ng drama sa buhay. Huwag ninyong baliktarin ang isyo. Sukang-suka ang maraming mga Pilipino ngayon dahil sa maraming umiiyak, may namatay pa na mga riders. Dahil pumila, dahil doon sa limos ni Bongbong Marcos na 5,000 pesos dahil hindi niya kayang pababain ang presyo ng petrolyo dahil takot ang boss mong bangag ngiwi ay sinusuka ng maraming Pilipino sa Pilipinas man at sa ibang panig ng mundo. Dahil takot si BBM sa mga kaibigan niyang mga elitista, kaibigan niyang mga oligarko, ulitin ko na nagmamay-ari ng mga fuel companies. So sabi pa dito ng balita ay pinahayag ni Claire Castro ang paniniwala na humihina na umano ang suporta ng overseas Filipino workers kay Vice President Sara Duterte kasunod ng isang insidenteng kumalat sa social media. Anong insidente iyon? Hindi makakalimutan ng mga OFWs ang ginawa ni Bongbong Marcos na sa kalagitnaan ng gyera, ng tension dito sa Middle East. Saan si Bongbong Marcos pumunta na una? Nagbiyahe papuntang Amerika at nagsalita doon kunwari sa harapan ng United Nations, nagsalita sa buong mundo na naghasik ng kanyang putang inang sipon doon, kahihiyan.
Nakapag-deploy na yung mga iba't ibang bansa ng kanilang mga tao, ng kanilang mga netizen, si Bongbong Marcos wala. Dahil anong sinasabi ninyo? Lalo na ni BBM. Walang biyahe ngayon dahil nakasara yung mga airspace ng mga bansa dito sa Middle East. Samantala, yung UK, yung Amerika, yung Malaysia, yung Singapore, yung kung saan-saan, yung tawag dito, Korea, yung South Korea, nakapagpauwi na ng kanilang mga tao dito sa Middle East. Pilipinas, wala. Kahuli-hulihan. Tinulungan pa ng Singapore, na bansa ang Pilipinas, makapagpauwi ng mga OFWs mula Jeddah. Ganun ka-inutil si Bongbong Marcos, Chucky Claire. Kaya sinusuka siya ng mga OFWs. O ito pa ngayon, no? Yung putang inang ayuda na yan, na hanggang ngayon, dito sa Kuwait, mahigit 6,000 ang mga naka-file doon, naka-fill up doon. Isa na ako dyan eh. Hanggang ngayon, wala pang tawag. Tapos i-refer yon yung mga tao doon na nag-fill up dito, dadalhin doon yung record na yun sa Pilipinas para sabihin na achievement iyon ng DMW dito sa Kuwait Embassy. Pero wala man lang panabigyan. Doon sa sa Bahrain, Chucky Claire. Yung pumila doon yung mga Pilipino na hingi ng ayuda na $200 na 75 Bahraini dinar. Magkano lang yung natanggap ng iba? 20 Bahraini dinar. Saan yung 55 Bahraini dinar? Ninakaw. O ano pa yung sabi ng staff doon sa mga OFWs na pumila doon? Wala na pong ayuda. Wala nang maibigay sa inyong tulong. Otos yan ng Manila. Saan yung Manila? Malacanang. Otos ng presidente. That time si Bongbong Marcos bumiyahe papuntang ibang bansa. Tapos sabihin mo ngayon, si BP Sara ang sinusuka ng mga Pilipino. Paghikog, ikaw talagang tatakas kapag katapos ng termino ni Marcos. Tantad ka ng kaso, Chucky Claire. Dahil sa diputang kasinungalingan mo. Dati ka lang din naman eh. Vlogger ka na wala kang kasong na ipanalo sa korte. Nag-vlog ka na lang, nag-YouTube. Ayun, Marcos, ano ka dati eh? Kritiko. Natapalan yung putang yung bunganga mo na yan. Ng pira, ayun, para kang aso na humihimod sa kipay at bayag ni BBM. So makikita daw sa isang video na kuha umano ni Greg Garcia, si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo habang hinihikayat ang mga OFW sa Hong Kong, naisigaw ang pangalan ni BP Sara. So dahil lang doon, bakit si Bongbong Marcos kamakailan lang sumakay pa ng jeep? Bakit yung mga pick yung doon eh? Nakasimangot yung ihit, tulala nga eh. Wala. So yun lang. Natural sasabihin ng kahit sino, kahit kay Bongbong Marcos, yung mga staff na kasama niya din, sasabihin nga na, sigaw ni naman BBM, ganun talaga. So nang dahil lang dyan, sasabihin na wala nang tiwala, wala nang sinusuka na si Sara Duterte ng mga OFWs, try mo mag-survey. Chucky Claire. Kung ako sa'yo, Chucky Claire, paghikog. Wala ka nang ginawang tama sa Pilipinas sa bagay. Good job yan, Chucky Claire. Dahil bakit? Hanggat andyan ka, hanggat nagpapakalat ka ng mga fake news patungkol sa mga Duterte, nilalaglag mo si Bongbong Marcos. Good job yun. Isa ka sa naglaglag sa diputa mong among bangag at ngiwi, naggago na iho diputang Bongbong Marcos Jr.